ito ang pahayag ni Secretary Boying Rimulya siguro na yes, mag-imbestiga kami, kakalap ng ebidensya. Kailang mabuti yung klinaro na niya sa mga sumulat na wala akong kakayahan na paalisin siya sa pwesto. Ito pong pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Nagsalita ko kasi yung mga malalaking mga businessman na mga kumpanya ho patungkol sa nangyayaring korupsyon ngayon. Syempre mga kapatid, naaapektuhan din ho sila. Lalo na pag may baha. Yung mga gamit ho nila nasisira ho. Nagsalita ho sila mga kapatid na dapat tugunan ang korupsyon ni Marcos Jr. at parang dinadawit ho siya dito. Kasi nga naman, nagbabayad ho sila ng malaking buwis tapos napeperwisyo etong kanilang mga ibinebenta. Hindi lang ibinebenta, yung mga produkto ho nila. Ano hong sa tingin nyo mangyari mga kapatid kung hindi sila nagbabayad ng malaking buwis? Diba? Isa po yan sa mga top na nagbabayad sa mga buwis taxes. Tapos anong ginagawa? Ninanakaw lang ho ng mga korap na politiko. Siyempre magagalit ho ang mga iyan. Hindi lang ho sila inaapektuhan, pati yung mga sambayan ng Pilipino. Hindi lang din yan ang ating pag-usapan mga kapatid. Isisingit na rin ho natin ito Itong kay Pangulong Duterte. Kasi nagmamagaling, nagbibida-bida ho itong si Vince Dizon. Ano po ba yung ibinibida-bida niya? Ito ho mga kapatid, basahin na lang ho natin. Kasi 22 classrooms na daw ho ang napagawa ni Marcos Jr. Ganun na raw daw ho karami. Isipin nyo ilang taon na ho siya nakaluklok. Tapos 22 classroom pa lang yung napapagawa niya. Ito, isisingit na rin na po natin yung kay Pangulong Duterte. Simula ho kasi sa panunungkulan ni Pangulong Duterte, simula 2016 hanggang 2021. Ayan. From 2016 to 2021. Ayan po mga kapatid, nasa taas naman po ng libro. Itong pangalan ni Pangulong Duterte, tinawag ngang build through the DPWH has accomplished the following in each region. Basahin lang po natin mga kapatid para malinawan po na tayo kung gaano po karaming classroom, eskwelahan ang napaayos, napagawa sa panunungkulan, pamumuno ni Pangulong Duterte. Tapos idadawit nyo siya sa mga flood control nyo, mga kolokoy, mga taong wala sa kanilang tamang pag-iisip. Yan po yung mga nagdadawit kay Pangulong Duterte. Isipin mo napagawa ni Pangulong Duterte to, na-aprobahan niya sa kanyang panunungkulan bilang presidente. Simula 2016 to 2021, dito pa lang sa NCR mga ka-update, ayan po 877 kilometers of roads, 201 bridges, 1,746 flood mitigation structures, 10,169 classrooms. Tingnan nyo kung gaano ang panunungkulan niya at serbisyo niya sa mga mamamayang Pilipino. May kinapupuntahan ho ang mga ginagastos at ibinabayad nating buwis noong nanunungkulan siya. Napakalayo sa administrasyon ngayon ni Marcos Jr. Ayan, kasunod po ng Cordillera Administrative Region. Doon na lang ho tayo mag-focus sa mga classroom kasi baka humaba ho tayo, bukas na ho tayo matapos dito. Diba? Ayan naman po yung kasunod ng NCR. Cordillera, meron po siya napagawang 2,570 classroom. Nakita nyo ho, yan po pati nga sa Ilocos Region, meron po siya napagawang 9,224 classroom dyan sa Ilocos Region. Tapos sasabihin nyo, pinakamagaling na presidente ito si Marcos Jr. Mga kalokohan ho yan. Diba? Yung mga nagre-react lang ho dyan kay Marcos Jr., mga trolls niya, yung mga Vietnamese, Indonesian, na binabayaran ho natin. Bakit ho tayo nagbabayad? Kasi ho, tax ho natin yan Buwis ho natin. Sila ho yung nakikinabang. Sunod ho niyan, Cagayan Valley. Nagpagawa rin ho si Pangulong Duterte dyan ng 5,927 classroom. Diba? Napakarami ho niya. Sa Central Luzon, 13,822 classroom ho. Yun napatayo ni Pangulong Duterte. Sa Calabarzon, banda lang sa may Cavite, 19,735 classroom. Napakarami ho, di ba? Tapos binabash nyo siya na galit siya. Lagi siyang galit, nagmumura.
pinapakita niya lang po yan, mga freedom of expression nga, di ba? Kasunod po ng Calabarzon, Mimaropa, 6,792 classrooms. Isipin po ninyo kung gaano karami yung napapagawa ni Pangulong Duterte. Diba? Tapos mga ka-update, isunod naman natin tong Bicol region. Diyan po sa Bicol, nakapagpatayo siya ng 8,676 classrooms. Napakarami mga ka-update. Hindi lang Luzon, meron pa hong Visayas. Hindi lang yan. Pati nga Mindanao, meron mga ka-update. Western Visayas mga ka-update, nakapagpatayo si Pangulong Duterte ng 11,556. Sa Central Visayas mga ka-update, nakapagpatayo naman ho siya ng 7,912. Tapos sa Eastern Visayas, 8,602. Kaya itong mga ating OFW dyan, yung pagsuporta at pagboto nyo kay Pangulong Duterte, hindi ho kayo nagkakamali ng sinusuportahan. Yan po ang true leader. Hindi ho weak leader katulad ng administrasyon natin ngayon. Diba? Yan po yung pinagkaiba nila. Sa Zamboanga naman, mga kabit, 7,308. Diba? Sobrang layo ho kay Marcos Jr. Tapos, Northern Mindanao, 9,540. Diba? Hindi ho bumababa sa 1,000 yung mga napapagawang classroom ni Pangulong Duterte. Diyan naman po sa may Davao Region, 13,563. Kaya iba ho talaga ang paglilingkod ni Pangulong Duterte. Isa ho siyang legit na matapang, may panunungkulan at mahal ang kanyang bayan. Yan sa Sok Sargen naman mga kabita, 9,278 ho dyan. Sa Caraga mga ka-update, 5,475 classrooms. Tapos yung kay Vince Dizon, pinagmamalaki niya na si President Bongbong Marcos nakapagpatayo ho siya ng 22 classrooms sa panunungkulan niya po ng 3 taon. Ang galing ho, di ba? Isipin mo yun, sa isang lugar lamang na pinapagawa ni Pangulong Duterte, sa isang region pa lamang, ilan po yung napapagawa niya? Humigit kumulang 2,000 pataas. Minimum ha? Minimum po yan mga ka-update. Kaya wag nyo pong, sinasabi ko na ho sa inyo mga ka-update, wag nyo hong ipagkukumpara etong si Marcos Jr. kay Pangulong Duterte dahil naglalaban ho yung galaxy tsaka isang planeta. Yan po yung naglalaban mga ka-update. Parang pinaglalabanan mo po dyan mga ka-update. Bilangin mo yung between bilangin mo yung between tsaka bilangin mo yung daliri mo. Ito yung pinagkukumpara natin. Ang leader natin ngayon, weak leader, corrupt leader. Si Pangulong Duterte, strong leader, independent leader, at walang higit sa lahat, galit ho yan sa mga adik. Diba? Kaya mga ka-adik, irekta ho natin etong 34 nagsasalita na patungkol kay Marcos Jr. Kasi siyempre, may karapatan ho sila. Nagbabayad ho sila malaking buwis. Tapos, etong kampo ni Marcos Jr. nagnanakaw lang ho. Kaya rektahin na ho natin ito mga ka-update. Pero bago yan isang like, isang share, isang subscribe. Napakalaking tulong na ho niyan sa atin. Kaya, diretsa na ho tayo. 34 na malalaking grupo ng mga negosyante ang nagsalita na patungkol sa investigasyon ng flood control projects. Kabilang na ritong Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, Makati Business Club, Management Association of the Philippines at marami pang iba. Panawagan ng business sector kay Pangulong Bongbong Marcos, tugunan ng corruption scandal sa ilalim ng kanyang administrasyon. Giit nila, dapat mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian, lalo na sa paggamit ng pondo para sa mga nasabing proyekto. Ikinadismaya ng sektor na habang tapat silang nagbabayad ng buwis, trilyong pisong pondo naman ang nasasayang sa mga ghost o palpak na proyekto na dapat sanay nagproprotekta sa mga komunidad laban sa kalamidad. Ayon pa sa PCCI, hindi sapat ang mga kasalukuyang hakbang at kailangan ng konkretong aksyon at malinaw na desisyon mula sa pamahalaan. We don't want cover-ups. We don't want railroading. We want really those responsible to be punished and to be identified. And
The only person that can really do that by appointing those that are really into it and in addressing it is our president. Ikinababahala rin ng grupo ang epektong maaring mangyari sa bansa kung hindi ito matutuldukan. Posible anyang patuloy na malugmok sa kahirapan ang bansa, mawala ng oportunidad sa pag-unlad at matutuluyang layuan ng mga banyagang mamumuhunan. Marami tayong masyadong concern na our president may not be able to address it. Merong ganitong kalaking corruption. Dapat may responsible. Whoever. Diba? Including the former speaker himself. Whoever. Kung sino man yung ma-discover ng investigations na guilty should be punished. May solusyon naman ang PCCI upang mapabilis at mabigyan ng pangil ang ginagawang Paano ho nila mapapanagutan yung mga nangyayaring anomalya, ghost project, yung mga magnanakaw ho dyan, kung sila-sila rin ho, yung mga nag-iimbestiga, sila rin ho, yung mga mastermind. Di ba? Parang niloloko lang ho nila yung kanilang sarili. Ginagago lang ho nila yung mga Pilipino, yung mga mamamayan na pinapakita ho nila, pinapakita lang ho nilang may pakialam sila. Para nga naman, ipakita ng at sa ating mga kababayan, ipakita dyan sa media na totoong nag-iimbestiga sila. Pero ang katotohanan ho mga ka-update, hindi ho sila nag-iimbestiga. Paano ho sila mag-iimbestiga kung kasangga, kaalyado ho nila yung kanilang kakampi, kanilang mga iimbestigahan. Pinapaikot-ikot lang ho nila yung mga tao. Diba? Ginagago lang ho nila yung mga ating kababayan. Pinapakita lang ho nilang may ginagawa silang trabaho na binabayaran natin yung araw at pagtatrabaho na. Pero ang totoo, wala ho eh. Wala ho silang ginagawa. Wala nga ho makulong-kulong. Si Saldi ko nga hindi mapauwi. Hindi makakanta siyempre. Ayaw ho nilang pauwin para hindi nga naman ikanta si Marcos Jr., si Sandro Marcos, at si Martin Romualdez. Diba? Kaya wala ho tayong pag-asa kung sila yung mag-iimbestiga, yung ICI na binuo ni Marcos Jr. Gawa-gawa lang ho nila yan. Tulad nga na sinabi ni BP Sara, mga update, hindi kailangan ng ICI dahil mismong Office of the President kayang imbestigahan yaang flood control issue, yaang mga ghost project. Diba? Ginagago lang ho nila tayo. Yung mga buwis ho natin, binubulsa lang ho nila. Yan po yung kinapupuntahan dyan. Investigasyon, partikular ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Anila dapat walang sinong politiko ang manghimasok o mangimpluwensya sa investigasyon. Gawing pantay ang hustisya kung saan walang dapat na protektahan anuman ang posisyon, koneksyon o personal na relasyon. Kailangan ding maibalik sa kaban ng bayan ang mga ninakaw na pera ng mga sangkot sa anomalya. Panghuli, dapat magkaroon ng transparency sa ginagawang investigasyon o maging ang audit findings ay maisa publiko. Ang pahayag na ito ng PCCI at iba pang grupo ng mga negosyante ay ginawa kasabay ng ika-51 business conference at expo sa lungsod ng Pasay na diniluhan ni Vice President Sara Duterte. Sa talumpati ng ikalawang Pangulo, binigyang diin ito ang kahalagahan ng digitalisasyon para malabanan ang korupsyon. As we digitize, we automate our processes, make data and all government transactions seamless, borderless, and transparent. And we leave no room for scrupulous backdoor transactions. We take away the power of corrupt leaders to manipulate public funds and capitalize on people's money for their personal interests, greed, and political ambition. Kaya makikita ho natin, mas madalas hong ipatawag, papuntahin si BP Sara pagpatungkol sa pera. Kasi nga ho, kilala naman po si BP Sara. Pinipilit lang ho nila yung confidential funds kung saan nga, malinis na ho siya dyan. Kowa pa ang nagsalita. Kaya lahat ho ng pumipilit sa kanya, hindi ko lang ho alam kung tama ho ba ang pag-iisip. Isunod naman po natin itong si Remula kung saan na tingin ko malulungkot na tong aswang na to. Kasi kahit na anong siraan nila dito sa ating BP Sara, wala ho silang mapupuntahan. Rekta na ho natin to mga update, huwag na po nating pahabain.
Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Rex Riller. Pahayag ito ni Ombudsman Boying Remulla tungkol dito kay BP Inday Sara. Pag-amin ito na wala siyang magagawa. Hindi niya kayang tanggalin sa pwesto si BP Sara. Wala na. Panalo na si BP Sara. Ombudsman Boying Remulla nilinaw na wala siyang kapangyarihan na paalisin si BP Sara Duterte sa pwesto. Ka-DDS, relax lang po tayo. Sa gitna ng kahilingan na imbestigahan ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na wala siyang kapangyarihan para alisin sa pwesto ang Vice Presidente. Klaro, di ba? Ayon kay Remulla, isang impeachable official si Duterte, kaya wala siyang kapangyarihan na i-dismiss ito o palisin sa pwesto. Sa kabila nito, handa naman si Remulla na bumuo ng fact-finding team para mangolekta ng impormasyon at ebidensya kaugnay ng confidential funds ni Duterte. So ito ang kanyang payag. Wala akong sinusunod na timeline rito. Basta sa akin kung anong kayang gawin na. Basta acts with urgency all the time, sabi ni Remulla. Caption, Remulla inamin na wala siyang kapangyarihan na paalisin si BP Sara sa pwesto. Kahapon ba yun? Yes, kahapon ata. Mayroong mga 3 grupo Anak Bayan, makakaliwa. Tindig Pilipinas, mga dilawan. And then may isa pang grupo na hindi na pangalanan, baka mga Marcos loyalist. So, nagsasama-sama na ngayon, Unipink, makakaliwa, para sirain ng todo-todo si BP Sara. Paghahanda na ito sa 2028 national election. Kaya kahapon, nag-submit sila ng letter sa ombudsman, urging the ombudsman na please, paapurahin, imbestigahan confidential funds. Ito ang pahayag ni Secretary Boying Remulla siguro na yes, mag-imbestiga kami, kakalap ng ebidensya. Kailang mabuti yung klinaro na niya sa mga sumulat na wala akong kakayahan na paalisin siya sa pwesto. Klaro. Salamat naman, Ombudsman Remulla. Alam mo yan. Ito lang mga nagre-reklamo ang hindi sila nag-iisip. Atat na atat sila na maalis ang BP Sara sa kanyang pwesto through impeachment. Putak sila ng putak sa confidential funds. Actually, yung 125 million na confidential funds ni BP Sara 2022, ang may notice of disallowance lang yun is 73.2 million. Yun lang. Ibig sabihin, yung 52 million something, clear na yun. Ang notice of disallowance na mayroon akong nabasang post, isang magaling na abogado, Attorney Lodwabi, is not a findings of corruption, yung notice of disallowance. Technical problem lang yun, yung mga clearing documents. Yun ang ibig sabihin nun. Ang matindi, kung ang COA, meron na siyang referral. Example lang. Ang COA, dahil sa confidential funds na yun, may referral na siya through ombudsman na file graft charges against BP Sara, or may referral na siya through to prosecutor office na sampahan ng ganito. Yon,
hanggat walang referral ang COA to ombudsman, ang ombudsman walang magawa. Ganon pala yun. The only agency mandated by the Constitution to determine kung mayroong ginawang kalukuhan ng isang opisyal sa paggamit ng pondo is only COA. It's not Congress, it's not Ombudsman. Ayan nga ho mga kabdit, malinaw na ho sinabi dito na COA lang. Dito nga, malinaw na ho na nilinis na ho itong pangalan ni VP Sara, yung mga aligasyon ho sa kanya, na wala ho siyang ginastos sinaldas sa kanyang pang sarili. Binuhos po niya, may mga resibo ho si VP Sara. Kaya lahat to ng mga nagpuputak-putak kay VP Sara, wala ho po kayong kapupuntahan dyan. Yung mga galit kay VP Sara, wala ho. Wala na, basura na ho yan. Pilit lang ho nila, gusto lang ho nilang isingit si VP Sara. Gusto lang ho nilang sirain, patanggalin bilang vice-presidente. Para nga naman, walang kalaban si Marcos Jr. Ba't hindi nyo try ngayon mga kabdit? Magtanong ho kayo dyan sa mga kapitbahay nyo, kahit saan mga kabdit, kung sinong pipiliin ho nila, si Marcos Jr. ba o si VP Sara. Sige lang ho, try nyo lang ho, para makita ninyo kung sino yung pabor, kung kanino pabor yung mga ating kababayan. Kung kay VP Sara ba o kay Marcos Jr. Kaya ang mga ka-update, oras na magkamali itong si Boying Remulla, baka nakakalimutan ho niya, isa rin ho siyang impeachable officer. Pwede rin ho siyang sibakin dyan sa pwesto niya pag oras na gumawa ho yan ng katarantaduhan. Kaya panigurado mga update, iiyak at iiyak yan. Oras na magkamali ho siya. Kasi nga, impeachable officer din ho ang ombudsman. Hindi ho siya pwedeng gumawa ng ikasisira niya. Pero ngayon pa lamang nakikita na ho natin kung paano nila siraan si VP Sara. Diba? Siyempre ho, nakalukulok pa si Marcos. Nakalukulok pa ho siya, yung best friend ho niya. Kaya lahat ho ng panggagago ngayon, gagawin na ho nila. Kasi may kapangyarihan pa ho sila eh. Diba? Pero pag natanggal ho sa pwesto, ito si Marcos Jr., sigurado lilipad ho yang si Boying Remulla. It's not the court, COA lang. Once na nagsalita ang COA na there is something wrong dito at inirepair niya ang opisinang iyon sa ombudsman, yun na yun. Sa ngayon wala pa eh. Di ba tahimik ang tahimik ang COA as of now? Sabi ng abogado, it's a good thing na ganon, tahimik lang ang COA. Wala. Hindi na siya naglabas ng finding whatsoever. It's either cleared na yon, natapos na yon, kailang ayaw lang nagsasalita ang COA para maiwasan na parang may pinapanigan siya, which is better. Kaya walang kaproblema yung confidential funds na yan. Kasi naranasan din namin gumamit niyan. Nung naging commander ako, hindi ko pinapakialiman as a commander. Yung intelligence officer ko, bahala siya. I-clear niya. Kailang I am very sure na gumamit siya ng Mary Grace Piatos, something like that. Yung alias ba? Alangan naman na gagamitin mo yung actual real name ng agent. Napakadelikado ang buhay ng mga agents. Meron kami, nung battalion commander ako sa Agusan del Sur, ang galing yung intelligence officer ko. Marami siyang na-recruit, na itanim niya. Agent namin, nandun sa hanin ng mga NPA. Nakakapag-report, timely report, sir. Bantayan nyo yung bayan na ito, example. Bayugan City, sir, nakatarget, aatakihin na nila. Bayugan City ng Agusan del Sur. Pinasa ng aming agent o pinuntahan ng intelligence officer ko yung mga kapulisan sa Bayugan City. Naghanda sila. Pagdating ng atake ng NPA, wala, maraming patay sa NPA. Kaya nga naman, nakahanda yung mga kapulisan. Ganon ang trabaho ng agent. At hindi talaga isinusulat ang tunay na pangalan
for security reason. Ganun ang ginawa. Kaya Mary Grace Piatos, normal yan, nakakaintindi ako niyan. So, good luck sa mga hindi makatulog-tulog. Itong si Congressman Percy Sendanya, hindi na daw siya nakakatulog ng mahimbing hanggat hindi mai-impeach si BP Sara. Kaya Isa pa ho yung PWD na yan. Wala namang problema kung PWD siya. Pero kaso, pilit ho nilang binabanatan ito si BP Sara. Kaya nakakapagtaka din ito, no? Sinasampal siguro ng mga milyon-milyon ng mga tuta. Sinasampal ho siguro ng malalaking pera. Kasi isipin mo yon, yung usapin ngayon, nasaan ho tayo? Bilyon-bilyon yung nawawala. Trilyon-trilyon ho, yun yung ninanakaw. Tapos, nakapokus ho silang i-impeach si BP Sara. Kahul ho ng kahul itong si Percy, no? Yung hindi ko alam kung anong pumapasok sa utak ho niyan, mga kapti. Galit na galit ho yan sa mga Duterte. Kaya mga kapti, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Salamat ho sa inyo.